So mga kalapatids, today is Tuesday. So gaya nga nasabi ko dun sa last video, pupuntahan natin yung pet shop na nabilhan natin dun sa ating young bird na nabili. Kay Manoy tsaka kay Inday. So dahil ngayon wala akong pasok dahil umabsent ako. Dahil namamaga yung paa ko, alam mo na, tumatanda na. So tara, samahan niyo ako dun sa pet shop. And dadaan din kami ng ospital para ipa-check up ng pa ako. Let's go! So guys, andito na kami sa e-bike. At unahin muna namin yung ospital. Tapos daanan natin yung binalhan natin kila Manoy at Inday para tanungin yung bantay doon kung anong lahi ng mga binili natin dito. Kasama natin si Kobe tsaka misis ko. Hi Nak! Ayan. Yan yung ano, yan yung nagpabili sa atin ng kalapate. Siya si Kobe. Mayayain. Nandito tayo sa Katipunan. Papunta sa ospital. Ay, dadaanan pala na. Saan tayo dadaan? Sa Sapa? Ayan, Katipunan. Tapos kaliwa tayo. So nandito na tayo sa SNR. Dito sa may intersection. Ay kaso may dito na tayo sa malapit sa Marikina Valley. Oo, doon na lang sa ibabaw. So after natin dito, puntahan na natin yung pet shop na binili natin. Na-check up na lang. Galing natin ng ospital at papunta na tayo dun sa pet shop. Magpa-check up na ako, nakahingi na din ng pet certificate para sa trabaho. Ha? Stop mo na yun. Oo. Oo. Ayan, malapit na tayo sa pet shop. Dito to sa may engineering. Kaharap nitong Pag-ibig. So dito na sa unahan ng Pares. Ano yun na? Good afternoon sa inyo mga kalapatid. Sa ngayong araw ay Martes. So day off ko ngayon. Medyo nakakalakad na ako ng konti. Dahil yun pala, i-update ko kayo kahapon doon sa pinuntahan nating pet shop. So bad news dahil nung tinanong natin yung bantay doon sa pet shop, ang sabi niya lang sa akin ay galing Montalban yung mga kalapati na to. So tinuro niya sa akin yung bahay nung may-ari. So wala naman akong planong imit o puntahan yung bahay nung may-ari para makausap, no. Wala akong planong gawin yun kasi dahil lang sa kalapati, no, istorbohin natin sila. So ngayon lang ako nakaakyat dito. 2 days ako hindi nakaakyat. Palabasin natin sila para makapag-exercise sila. Ayan, no, gusto na lumabas ng isa, oh. Labas na yan. So yung mga pagkain naman yan, dinadamihan ko na pang 2 days para di ako akyat ng akyat dito. Tapos marami silang tubig. Ayan, oh, hindi pa nga nila nauubos eh. Tara! Labas kayo? Tara! Kunin ko lang yung upuan. Let's go! Kwenta natin. Labas.
pinalabas na natin sila. Para lang makapag-exercise yung pakpak nila. Makapaglakad-lakad, tapos makapagtuka ng gusto nilang kainin. So yun, balik tayo dun sa topic natin tungkol sa bloodline nitong dalawang kalapati natin. Kasi mga kalapatids, nagkaka-interest ako na di ko alam, di ko rin sure sa future kung nagkaka-interest kasi ako tungkol sa racing, sa pagsali sa mga karera, no. So dahil wala tayong hawak na magagandang line, dahil hindi naman ako pwedeng mag-breed dito, dahil yun nga, hindi naman atin tong bahay. So limit yung galaw na magagawa ko dito. Hindi tayo pwedeng mag-alaga ng marami na kalapate. So plano ko, dahil bata pa naman sila, sila na lang yung iti-train natin for racing na pangkarera, dahil mga bata pa nga sila eh. Yan. Tuwang-tuwa na siya sa ganyan. Dahil mga bata pa nga sila, baka pwede pa maturuan sila na maging racing pigeon, no. And regarding sa bloodline, wala akong pangahawakan. Siguro ang tayong magagawa ko lang is i-train sila para maging matibay yung katawan nila, para sa future maisali natin sila sa racing, may palipad sila sa malalayo. Tingnan natin kung uubra. Pero pagdating sa bloodline, wala tayong pangahawakan sa kanila. I-train na lang natin, tapos pwede naman sanang bumili ng mga may mga line na kalapate. Kaso lang, hindi ako pwedeng mag-alaga dito ng marami. So ito lang talagang dalawa. Di ko nga alam kung pwede akong sumali sa mga club, dahil yan lang yung kulungan nila. So nabasa ko sa Facebook na merong standard size ng kulungan nung loft nila. Pero di ko alam kung anong pwede mangyari, pero masaya ako mag-alaga ng kalapate. And titingnan ko kasi yung itsura nitong dalawa. Tingin ko kasi may future silang, alam mo yun, mag-produce ng magandang bloodline, no. Malay mo, isali natin sa karera yan, at dun mag-umpisa yung alam mo na, yung history ng pagkakalapati natin. Tapos diyan na lang tayo kumuha ng mga linya na pwede nating padamihin. So ang mangyayari dyan, sila lang dalawa yung aalagaan natin, tapos sila na lang din yung paparamihin natin. And kung may chance na pwede natin sila isali sa mga race, mas mapatunayan natin. Magiging maganda yung background kung may mapatunayan siya. Doon magsisimula siguro yung history, yung line niya. Although walang pangalan, walang unknown bloodline. Pero ang mahalaga doon kung may mapatunayan siya, no? So yun na lang siguro. Marami na akong masyadong nasabi. And update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Yun pala, yung pakpak ni Manoy ay tumutubo na. Siguro mga ilang linggo na lang, mahaba na yan. Makalipad-lipad na siya. Ayaw niya na magpahawak eh. Siguro pag tinutubuan sila ng pakpak, masakit sa kanila. Kaya ayaw nila magpahawak. Ayun sila. Okay, sige. Buti pa tong asawa niya, ito si Inday, talagang nakalipad na yan, 90%. Kaso wala siyang kasamang magronda.